Bagong araw at panibagong buhay, kaya din na naman tayo mga kamama. Pasensya na kayo kung medyo hindi ako nakapag-upload dahil sobrang busy ko sa trabaho. Medyo dumating tayo sa point ngayong linggo na medyo nakaka-stress mga kamama yung trabaho. Hindi mo talaga may iwasan. May mga times na ganun lang yan, may times na chill lang, may times na talagang medyo alam mo yung talagang sasaktan ka ng ulo. At the same time, syempre, busy rin tayo sa bahay, di ba? So ngayon, sinisingit lang natin. Minsan nagkakaroon ng pagkakataong makapag-vlog, nagbablog talaga ako. Kasi ngayon, mga kamamaw, is bala ko ay mag-grocery ako. Tag dito, wala na kaming lutong ulam, lutong bahay ba. So ngayon, mag-grocery ako para makapagluto man lang tayo ng kahit pa paano isang putahe na mauulam natin ng 2 to 3 days. So ngayon, magluluto ako. Pero hindi ako magaling magluto, masaktuhan lang dahil dito sa Canada, kung hindi ka marunong magluto ay hindi ka mabubuhay, lalo pag mag-isa ka lang, lalo pag ikaw pa lang nandito. Lahat matututunan mo, maglaba, maglinis ng bahay. Kung talagang prinsipe ka nung nasa Pilipinas, kung mga panahon nasa Pilipinas ka pa, ibahin mo dito sa Canada mga kamamo. Dahil dito, battle of the fittest dito pag nandito ka. Talagang dapat maalam ka sa lahat ng bagay, ikaw ang gagawa. So ayun mga kamamaw, pupunta muna ako sa Mawa at may pinapabili din si Mrs. Kaya let's go. Habol ko muna pala bago ako mag-drive mga kamamaw, pero bala ko bibili muna ako ng kape at nang mahimasmasan ako kasi kakahatid ko lang kay Jacob dito sa daycare. So ayun, sa shoutout ko pala si True North Pinoy, kasi yung mga nagko-comment sa atin mga kamamaw, sobrang nakakatawa dahil nga sabi ko nakaraan is mag-comment lang kayo dito kung ano mga gusto nyong pupuntahan natin. Yun, so ayan, ngayon nga may nag-comment si True North Pinoy, sabi niya, "Yon, good luck sa paghahanap ng tamang vehicle for your needs, bro." So ayan, talaga namang talaga nating aim natin, bakit din tayo nagpupunta sa dealership. Kaya shoutout sa iyo, True North Pinoy. So meron din nakisuyo sa akin mga kamamo, ito kay at SCTV7516. So ang sabi niya is, "Bro, taga Calgary ako. Pasuyo pa-vlog nung Toyota GR86." So ito ata yung napunta natin nung nagpunta tayo sa Toyota, yung kulay dilaw na sports car na nandoon. So hindi natin nabuksan yun. Hindi natin nakuha yung details nung sasakyan dahil wala rin presyong nakalagay. Hindi rin natin nakita yung interior, kung ano man yung itsura ng sasakyan sa loob, dahil dito inata yung parang Supra, yung parang yun, alam ko yun yung magkatabi yun parang Supra tsaka yung isa yun, pero natatandaan ko yung dilaw, yung parang Supra yun. So pati yung pictures niya, planning to buy kasi soon pag nagustuhan. Salamat. So ayan, sige, as SCTV, pag papasyalan ko yung Toyota, babalik ako doon para i-check lang mismo yung nire-request mo. So iyan ang gusto ko mga kamama doon sa mga nagko-comment sa atin. Natutuwa ako kasi yung alam niyo parang nagiging interesado sila sa video natin. Yun, so kumbaga nahihikayat nating manood sila, at the same time habang nanonood sila, nag-i-enjoy sila sa mga pinapakita natin sa vlog. Kaya shoutout sa iyo. Ayan, ito pa, shoutout ulit kay RDX. Si RDX ito laging nagko-comment yan sa atin. Laging hindi mawawala sa isang vlog natin na hindi mag-comment yan. Kaya maraming sa iyo, RDX. Try mo din mga American Muscle at Ram Brothers. Oo naman mga kamaw. Siyempre kung napakita ko nga sa inyo yung mga maaangas sa pickup truck like Tacoma tsaka yung F-150 na Ford Raptor Siyempre dito sa Canada mga kamama, when it comes sa kumbaga ba sa kakapasya lang natin sa mga big bike, parang mga pangmaskulado, mga panglalaki yun, yung Ram. Yan, pupuntahan ko yung Ram. Dahil yung Ram, kumbaga ba sa sample na lang din ito nasa harapan na to. Nakapark na yan. Ram yan Yan. Iyan yung pinakamaangas na talaga na masasabi mong, kumbaga ba sa Pilipinas, madalang ka makakita ng ganyang pickup truck. Kasi usual sa Pilipinas, puro mga Asian makikita mo mga vehicle Pero syempre makakita ka ng ganyan sa Pilipinas so, na yun talagang kumbaga may mga ganyan na. Dito sa Canada kasi total naman siya, syempre American American muscle truck siya, malapit lang ang Canada sa US. And then parte naman to ng North America tong Canada
So marami dito niyan. Normal lang dito sa Canada yung may ganyan. Pero syempre, ako sa sa 12 years ko dito mga kamama, isang beses pa lang ako nakapasok sa ganyang klaseng truck. Kaya papasya lang ko yan sa'yo. RDX, pupunta natin yan. Tim Hortons. Ayan ng kape. Ay, hello kuya. Kumusta po? Salamat po. Tumambay muna ako dito para kahit paano sarap ng nung ampas ng nung araw. Then, kumuha muna akong kape para magising ba yung diwa ko kasi marami tayong assignment eh. Kasi yung nangyayari dyan paghatid ko kay Jacob, mumuni-muni lang ako konti sa bahay. Siguro pag hinatid ko si Jacob ng alas 9, makakatulog ako niyan mga bandang 10:30 o 11 kasi hindi ako gano'ng kadaling makakatulog eh. Pag umupo ako kailangan muni muna eh. So na konting TV, libangan ng konti yung sarili hanggang sa makaramdam ng antok. So pag natulog ako, magigising ako niyan, okay na ako, makatulog ako ng 2 hours o 1.5 hour lang na pagkagising ko, mag-ayos na ako, ayusin ko yung mga gamit ko. Misa ko may doon, ayos ko na rin yung gamit ni Jacob, pati yung mga alaga nating aso, papakainin ko na yan. And then, ayun, liligo na, susunduin ko yung magkapatid. And then, ayun, papasok na ako. So, ayun mga kamamo, kasi naipunan ako ng naipunan tayo ng mga komento dito sa ating YouTube eh. So ayun, shoutout ko lang din si Jeff and Grace. Ay paki-subscribe niyo na rin sa YouTube channel Jeff and Grace, taga Saskatoon din yan. Ka-work natin si Jeff. Ayan, magaganda rin ang vlog nila. So sabi niya naman dito is Honda lovers here kasi nakaalam ko naka SUV sila na CRV ng gamit nilang So ayun, shoutout sa iyo Jeff and Grace. And then shoutout din kay Kobe Joe. Ayan, nagpapasalamat siya dahil nung nagpunta tayo sa Honda kasi request niya yun eh. Shoutout kay Kobe Joe. Salamat ka mamo sa request. Really enjoy the vlog and learn more the Honda products and bili ka na. Hehe. So syempre hindi naman tayo basta-basta din para magde-decide ng biglaan dahil sabi ko nga sa inyo, pag tayo ay nag-decide ng biglaan, baka mamaya ay pagsisihan natin. Kaya kumbaga ako, tingin-tingin lang, hindi naman tayo kailangang magmadali. Naandyan lang naman palagi yung mga yan mga kamamo. Pero kung talaga nakakita ka na at gusto mo talaga, di kunin mo na. Pero at least ngayon, sa kalagayan natin yan, hanggat maaari, maging mabusisi lang muna ako. Ayoko muna mag-decide ng isang bagay na ayoko ring maging regret, diba? So shoutout sa iyo Kobe Joe and Jeff and Grace. So meron pa rin dito pang isa. Ito, may mahaba pa dito. Actually ito mga kamamo, mahaba siya. KRDXO dito. Pero babasahin ko to, it doesn't mean na parang kung mayroon nang nabanggit siya dito sa comment na to, wala naman sa akin yun. Hindi ko binasa to para may parang patamaan tayo o something na ganito. Nagkataon lang. Ayan. Pero ito, babasahin ko lang din to para for the para the information ng mga nanonood na parang idea na dapat hindi ganito ang maging decision nyo. Ayan. RDX, maganda yan bro, mga ganyang sasakyan. So ito yung siguro yung yung sa Toyota to. Ayan, sa Toyota, sa Honda to. Ayan, maganda yan bro, mga ganyang sasakyan, yung pang pamilya na talaga. Ito yung yung Odyssey. Yan, wag mong gayahin ang pagkakamali ng isang vlogger dito sa Canada na puro trade ginagawa. So waste of money. Ayos yan bro, mag-isip. Ayos yan bro, mag-isip ka ng mabuti sa mga ginagawa mo. Mga kagaya mo mag-isip ang aasenso dito. God bless bro. Actually ito naman yung dyan, comment ko dyan. Kaya salamat sa RDX. Siguro based na lang din siguro sa mga na-experience ko. And then dun sa vlogger na nabanggit niya ngayon is, kumbaga medyo nag-struggle siya siguro konti sa decision niya. Pero syempre, ang masasabi ko lang dyan is decision pa rin niya. Hindi tayo pwedeng dyan Tsaka respeto ko din dun sa And shoutout sa'yo kung sino man yun.
Hindi ko na lang babanggitin. Kung sino man o parang medyo nakikilala ko siya, eh respeto ko bilang bilang isang tao. Yan. So yun sa sinabi mo, tama naman yun. Siguro based dun sa akin RDX is doon sa mga na-experience natin dahil dati meron din naman tayong mga senaryo na nangyari sa atin na parang ay nga natutunan na natin na kaya ayoko nun lang din gawin. So kasi ang mangyayari diyan kasi talaga mga kamama, once na bumili ka ng sasakyan, like for example brand new man yan o yung mismo sarili mo sasakyan na binili mong cash, tapos pina-trade in mo, usually ang matatalo naman sa'yo pag yung sarili mo ng sasakyan at sa dealership mo itinrade, kumbaga doon mo na sa dealership ibinenta yung sasakyan mo, eh for sure matatalo ka sa pagbenta. Katulad nitong truck ko, pag tinrade in ko to sa dealership, siguradong talo ko dahil siguradong mababarat to. Di mo naman maano kasi part ng business nila yan. Pero kung meron kang ibang option, mas maganda ibenta mo sa tao bago ka kumuha ng sasakyan. Yun ang mapapayo ko kung talagang gusto mo magpalit ng sasakyan. Talagang ibenta mo muna to sa tao. Pag nakuha mo yung cash, ito yung pan-down mo, pangkuha mo ng sasakyan. Pero kung iti-trade mo lang itong second hand vehicle mo to get a new vehicle, kung even if brand new man yan or yung second hand lang din, is matatalo ka. So kung kukuha ka naman ng sasakyan na galing na sa kasa, and then after yan is iti-trade in mo, sigurado yung value nung kukunin mong pangalawang sasakyan ay sigurado magpapatong-patong yung ano niyan, yung tubo niyan. So talagang talo ka. Kahit anong mangyari diyan, talo ka talaga mga kamamo. Dahil na-experience ko na rin before, I have my pre-owned na sasakyan, which is yung Honda, which is yung Ford Fusion. Tinrade in ko siya ng brand new Nissan Rogue. Doon ako natalo talaga ako. Honestly, aminado ako nung natalo ako. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa mga naririnig nyo sa ginagawa natin sa vlog, is parang kumbaga kahit pa paano binabasa ko yung mga comment ng mga mga subscriber natin, which is tama sila. Based din yun sa mga experience na naranasan ko nung kumukuha ko nung sasakyan nung way back, matagal na panahon na mga ilang taon na rin. So ayun, ganun nangyari na parang nung marirealize mo, makikita mo yung calculation ng na parang natalo ka. Kasi usual mas pag kumuha ka ng sasakyan na wala ka talaga sasakyan sa kasa, so yun na, may mga may mga tax yan, may mga kung ano pang mga parang mga ano tawag dito, mga extra payment ka dahil nga syempre may mga insurance pa yan. Lalo na yun yung pag kinuha mo, syempre kumbaga sa iba-iba rin ang ng dealership. Merong parang katulad ng Honda tsaka nung Toyota, parang 6.99% interest yung kukunin sa'yo pag kumuha ka ng sasakyan. Meron naman dito na kumbaga may mga ibang sasakyan dito, mostly Asian car or Asian brand, na kukunin mo is medyo mabababa. Minsan may nagbibigay pang 0% rate Kaya syempre kumbaga magkakaiba ng ng brand yan Hindi mo sa Honda tsaka itong Toyota, talagang sabi ko nga sa inyo, hindi bababa yung market value ng mga yan, kaya ganyan katataas ng mga interest na yan. Kumbaga hindi ka pa rin naman talo pag binenta mo siya, like for example ginamit mo siya ng 10 years, hindi ka pa rin naman talo dahil nandun pa rin yung market value na tinatawag. Kasi yung sa iba, kaya ganun kababa yung interest rate na binibigay sa iyo, kasi mga after kahit ilang taon, 2 taon, 3 taon nga lang binili mo yung sa kasa, kahit brand new or pre-owned, ang laki ng binabagsak ng ng presyo ng sasakyan. So yun yung difference doon, bakit siya. So kung yun naman ay binili mo sa binili mo sa kasa ng tutuloy ko lang yung natin, binili mo siya sa kasa ng nag-trade in ka ng sasakyan, sigurado mas mataas ang babayaran mo. Magpapatong yun from dun sa dati mong kinuha, ipapatong nila sa bago mong kinuha. Syempre ang hirap na parang ang dating binenta mo yung nauna mong kinuha nang hindi pa tapos ang bayad. Syempre yung interest nun, doon yun yung mangyayari doon. Kaya yun ang siguro nababanggit niya na magpapatong-patong. Kaya dapat tayo
katulad nitong vlog na to, samantalayin yung mga pagkakataon na mayroong ganitong mga impormasyon, lalo na kung bago pa lang kayo dito sa Canada at bago pa lang kayo kukuha ng sasakyan. Mas maganda na papanood nyo yung mga ganitong klaseng vlog para mabigay din ng impormasyon. Kaya masaya ako mga kamamo pa nagbablog ako, dahil alam ko meron man taong may alam na doon sa mga sinasabi ko. For sure may taong wala pang idea pagdating sa mga ganitong bagay, kaya binablog ko siya para ma-share ko sa mga manonood. Bili na lang din ako ng ng bigas namin. Wala na kaming bigas. Ang bilis maubos ng ang bigas namin ngayon dahil alam mo naman, medyo nagkakaanin pa rin naman ako, hindi lang siya sobra. So kaya kasi minsan dumarating ka sa point, nagugutom ka talaga, kailangan mo ng mabigat sa katawan. Ay, nakasale ngayon mga kamama, from 48 39 na lang. Tayo isa napabili si Mrs. dito, lalagay daw niya sa kimchi fried rice niya yung roll na ganito. Ayan, so ang pinapahanap niya sa akin yung pork ata, babasahin ko, baka mapagalitan tayo. Alam mo naman pag nauutusan tayo So pork ang pinapakuha niya. Ayun, kasi text message si Mrs. So pork roll. Ayan, ito na yan. Mama, dito tayo sa sa Jerry Smith, sa Saskatoon Jerry Smith. Kasi mas gusto ko yung karne dito mga kamamo, kasi usual hindi naman ako masyado na nagkakain ng pork, di ba? So ngayon pag nagkakain kasi ako before, pag yung mga sa mga ibang Asian store ako bibili, medyo sumasakit yung tiyan ko pag nagluluto ako. Ito lang yung kalidad talaga na karne na pag binili ko dito sa Saskatoon, talagang wabi. Man talaga, never nag-excellent yung tiyan ko. Tsaka kasi yung mga karne dito galing sa federal siya. Kumbaga, talaga siya, nasuri at na-check up talaga ng maayos yung mga karne. Yan dito sa Jerry Smith. Yan. So kuha tayo ng pork ngayon, pinaka cheat day natin, para mawala rin kayo paano stress na nararamdaman ni Kamamaw. Wala tol, sinabi ko pala dito sa vlog, sabi ko kasi ako, pag kumakain ako ng karne ng ibang Asians na sumasakit yung tiyan ko, dito lang ako tiwala na pag bumili ako ng karne. Kasi federal, di ba? Tama, di ba? Yan. Yan, federal yan, tsaka talagang kumbaga mas kumbaga talaga na-inspect ng maayos. So yan, so kaya sa mga gustong bumili ng karne, punta lang kayo sa Jerry Smith dito sa Saskatoon. Kaya nga mga kamamo, di na tayo nakapag-idlip. At least kahit paano naging productive yung araw natin. Nakapagluto ako, napag-grocery na rin ako. Kasi syempre pagpasok natin, iniisip ko rin pa yung mga bata ngayon para alam kong nakakain sila at may makakain sila dito sa bahay. Kasi ganito yung schedule talaga namin dito sa bahay. Talagang halos magkikita na lang kami ni Mrs. Friday na lang. Ganun ang namin Ayan, so ayan, tutuloy ko na lang din kasi sobrang dami na kasi mga kamamo nung natin. Nung tatag dito, ang dami na nating comment, hindi ko nababasa. Ako masayang-masaya ako nagbabasa ako mga kamamo ng mga comment ng ating mga subscriber. Siyempre kahit paano nagkakaroon din tayo ng idea, nabibigyan nyo ako ng idea na kung ano ba yung mga gagawin natin. Same time, magagawa ko yung bagay na nasasabi nyo, nagkaka-content pa tayo mga kamamo, di ba? So ayun, babasahin ko na lang din muna to. Meron pang may mga request pa to. Ito pa si True North Pinoy din. Kasi mga medyo na tumagal-tagal na, hindi ko na isama dun sa mga dati nating vlog dahil syempre ang dami rin kasi nagko-comment. Pasensya na po kung medyo nalilate yung respond ko dun sa mga comment na binibigay nyo. So ayan, sabi niya, Brad, check mo din yung German cars kung gusto mong nang maangas. Kasi nga nakita nga niya yung interior nung Genesis. Nung napanood niya, nakita niya yung interior nung Genesis. Sabi ko nga maangas, diba? Sabi ko nga, yun yung pinakamaangas, tsaka
luxurious na interior na nakita ko. Sabi niya, i-check ko nga daw yung mga German. For sure, maaangas talaga yan. Sabi niya, like BMW, Mercedes, Audi, and Volkswagen. So actually, napuntahan ko na, nag-reply ako doon sa comment. Sabi ko, napuntahan ko na yung BMW tsaka yung Porsche. And kukorek ko lang pala, Porsche kasi yung basa ko nung nakaraan, Porsche pala. So pasensya na po kung medyo minsan nagkakamali tayo sa pagbigkas ng mga brand ng sasakyan. Ayan, Mercedes, di ko pa napupuntahan yung Audi tsaka yung Volkswagen. Actually, yung Volkswagen katabi lang ng katabi lang ng Hyundai at tsaka nung Harley Davidson. Siya na yung kasunod. Kaso nga lang nung time na yun, ay busy yung Volkswagen na gusto nila, pag binlag ko, pumayag naman silang i-vlog. Kaso nga lang, pag binlag ko sila, kailangan may agent na naka-assist sa akin habang tinitingnan ko yung mga sasakyan. So, babalikan na lang natin yan sa susunod. For sure, itong mga comment mo ito True North Pinoy, papasyalan ko yan, sisilipin ko yan. Dahil gusto ko makita yung mga maaangas na sasakyan. Siyempre, actually, ako, pag nanonood ako ng vlog, lalo na yung mga vlogger dito sa Canada na namamasyal din sa mga sasakyan, ang sarap panoorin mga kamamo, lalo kung, alam mo yung parang hilig mo ba? Tsaka parang feeling mo yun yung nagpaparelax sa'yo, yun yung tanggal ng stress mo, ba't hindi ko panoorin, di ba? So, yun yung mga siguro nagiging libangan din ng mga, lalo mga OFW dito sa Canada. Kaya salamat, True North Pinoy. Shout out kay Christopher Bautista. Ayan, sa klasiko na ko, napakasipag pati sa Facebook ko mga kamamo, talaga nagko-comment siya. Sobrang, ko na lang din. Dahil nga ito, pala comment nga yung taon na to. At pala suporta sa aking YouTube channel, even sa Facebook. Gusto ko nang i-share ko na lang din ng konti yung yung istorya ng aming pagkakaibigan. Actually, mga kamamo, nung third year high school ako yung tipo ng tao na mas nakakabarkada ako dun sa mga tahimik. Hindi ako barkada dun sa mga parang mga sikat, yung mga parang, kumbaga tinitingnan ng mga estudyante. Siyempre, may mga ganong grupo, di ba? May grupo ng mababait. Hindi ko naman sinabing salbahe sila. May grupo ng sobrang tahimik lang, na parang chill lang, na parang low profile lang kung tawagin ba. Tapos may mga grupo na talagang parang mga elite, na tipong yung tipong pagkasama ka sa grupo na yun, parang ikaw yung pinakasikat, ikaw yung parang pinakagwapo, ikaw yung pinakamagaganda, ikaw yung pinakalaging crush ng bayan, parang ganun ikaw yung pinaka popular doon sa school nyo. Nandun ako lagi mga kamamaw sa grupo ng mga tahimik. Yan, sa mga, kung hindi man nalatang mukhang tahimik si kamamaw, ganun ako mga kamamaw, ganun ako. Sanay ako sa mga ganung klase ng kaibigan. Flexible naman ako, pwede ako sa boat. Kaso nga lang, parang nai-intimidate ako pag sumasama ako sa mga sikat o mga kilala. Parang feeling ko, hindi ako, hindi ko feel. Parang feel ko na parang, hindi ako bagay dito dahil hindi naman ako gwapo. Parang gano'n ba, hindi ako gwapo, hindi naman ako sikat, hindi naman ako mayaman. Kaya hindi ako masyadong nagsasama. Pero pwede akong sumama dahil pala kaibigan naman si Kamamaw. So, ayun nga, kami ni Christopher Bautista is, tamang chill-chill lang kami. Naalala ko nga, sabi nga niya, nagkaka-chat kami na parang, until now, hindi pa daw ako nagbabago, ganito pa rin daw ako. Pa rin ako, kumbaga yung paa ko ay nasa sahig pa rin. Hindi ako mayabang, hindi ako maangas, hindi ako mapagmataas. Ganun pa rin ang which is na-appreciate ko dahil sa pagkakaibigan namin mga kamamaw, sobrang isang bagay na pinakamahalagang maririnig mo sa mga old friends mo yung kung ano ka ngayon at kung ano ka noon. So kaya nagpapasalamat ako kay Christopher Bautista. Dati tamang lang kami niyan panagkukulitan, tawa-tawa lang kami. Si Christopher ngingiti-ngiti lang yun. Ilang ngiti. Tapos kulitan. So yun yung mga hindi nawawala ng mga high school days nyo na which is kumbaga iti-treasure mo hanggat alam mo yung parang iti-treasure mo habang buhay. Kaya yun, shoutout sa iyo, Christopher Bautista. So, ayan, actual tawag ko dyan is Christopher Columbus. Kasi nga, di ba, alam mo yung si Columbus, parang kumbaga naituturo sa school yan dati. So, kaya natatawag siyang Christopher Columbus. Kaya shoutout sa iyo, bro. Ayan, meron pang isa at kay Walu. Moving on. At kay Walu 2446. Tol, vlog mo naman ng Range Rover SBR Sports
Thanks. So ngayon mga kamamaw, dalawa yung assignment ni kamamaw ngayon. Huwag po kayo mag-alala hanggat meron akong oras. Usually mga kamamaw, Thursday na ngayon. Friday bukas, day off ako, and then Saturday. So pwedeng magkaroon tayo ng time. So dalawa yung biligay nyo sa aking assignment mga kamamaw. Ayan. Yung isa is yung sa Toyota. Hanapin ko lang muna. Ayun sa Toyota, yung GR86. And then itong isa is yung sa Range Rover na SBR Sports. So ayan, pupuntahan natin 'yan. Itatry nating makuha natin 'yan this week. Ayan. So papasyalan ko yung dalawa ngayon para at least magkaroon ko kasi baka talaga naghahanap sila ng sasakyan at yun talaga yung gusto nilang sasakyan. Para sa inyo mga kamamaw, gagawin ko, hahanapin ko, ipapakita ko sa inyo. At lahat ng mga impormasyon na pwede nating makuha, sasabihin ko dito sa YouTube channel. Kaya maraming salamat. Mag-keep lang kayo ng comment. Kung kaya naman ni kamamaw na magawa ng paraan o masolusyonan, bakit ko naman ipagdadamot sa mga manonood at mga sumusuporta sa akin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. So ngayon mga kamamaw, ako'y kakain na. At titingnan ko baka luto na yung aking adobo. Kaya na ba? Luto na? Wow! Pwede na yan. So ayan mga kamamaw, sana nagustuhan nyo nung aking vlog at ako ay magpapahinga na kahit paano medyo makaka-relax man ng konti dahil nga tinanggal ko nang hindi ako matutulog. Medyo mahaba pa, 11:15 pa lang mga kamamaw. So 2:15 pa ako mag-i-start actually mag-prepare bago ko sunduin yung dalawang bagets ko. So ayun mga kamamaw, maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.